Magandang umaga sa lahat. Ngayon ang ating huling linggong talakayan para sa asignaturang Pilipino sa Panitikang Pandaigdig, ika-10 baitang. Bago natin tatalakayan ang ating paksa ay babasahin ko muna sa inyo ang mga sumusunod na layunin. Unang layunin, natutukoy ang mga popular na anyo ng panitikan na karaniwang nakita o nababasa sa talumpati. Ikalawa, nabibigyan po na ang mga nababasa sa talumpati. Ikatlo, napahalagahan ang mga talumpati na nabasa. At ang huli, nakasusulat ng isang sariling talumpati tungkol sa isang issue. Ang ating paksa ay panaguri at paksa at talumpati. Pagsasanib ng gramatika at retorika, bigyan ng pansin kung paano pinalawak ang mga pangungusap sa akda at tekstong binasa. Alam mo ba na ang panaguri at paksa ay panlahat na bahagi ng pangungusap? Ang panaguri at paksa ay maaring buuin pa ng maliliit na bahagi. Napalalawak ang pangungusap sa mga maliliit na bahaging ito. Nagagawa ito sa tulong ng pagpapalawak ng panaguri at paksa at pagsasama o pag-uugnay ng dalawa o higit pang pangungusap. Sa pagsusuri ng pangungusap ay tinitingnan kung paano ito pinalalawak. Upang masuri ang pagpapalawak ng pangungusap, kailangang malaman ang mga paraan kung paano ito ginagawa. Nagagawa ito sa tulong ng pagpapalawak ng panaguri at paksa, gayon din ang pagsasama-sama o pag-uugnay ng dalawa o higit pang pangungusap. Hindi dapat na pinalalawak lamang ang pangungusap. Kailangang suriin ang kasanayan at kaisahan ng pagpapalawak nito. Pagpapalawak ng pangungusap at pagsusuri, maaring mapalawak ang pangungusap sa pamamagitan ng pagpapalawak sa panaguri sa tulong ng enclitic, komplemento, pang-abay at iba pa. Mapalalawak naman ang pangungusap sa tulong ng paksa sa tulong ng atribusyon o modipikasyon, pariralang lokatibo o panlunan, at pariralang naghahayag ng pagmamay-ari. Panaguri, nagpapahayag ng tungkol sa paksa. Una, enclitic, tawag sa mga katagang paningit na laging sumusunod sa unang pangalan, panghalip, pandiwa, panguri o pang-abay. Halimbawa, batayang pangungusap. Si Dilma Rousseff ang Pangulo ng Brazil. Si Dilma Rousseff pala ang Pangulo ng Brazil. Si Dilma Rousseff ba ang Pangulo ng Brazil? Batayang pangungusap, ibinaba ang poverty income threshold. Ibinaba rin ang poverty income threshold o ang halagang dapat kitain ng isang pamilya na may 5 miyembro. Ikalawa, komplemento o kaganapan. Tawag sa pariralang pangalan na nasa panaguri na may kaugnayan sa ikigaganap o ikalulubos ng kilos ng pandiwa. Sangkap ito sa pagpapalawak ng pangungusap. Sinang-ayunan ni Dilma Rousseff ang karaingan ng mamamayan. So, tagaganap si Dilma Rousseff. B. Ang food threshold sa almusal ay tortang kamatis, kape para sa matatanda, gatas para sa bata. So, tagaganap na naman. Ang nakasalangguhit ay ang tagaganap. C. Ipagpapatuloy natin ang mahusay na paggamit ng pondo ng bayan. So, layon. At D. Nagtalumpati ang Pangulo sa plaza, ganapan. At A. Pinagaganda ang larawan ng kahirapan sa pamamagitan ng pagmamanipula sa mga panukat, kagamitan. F. Dahil sa mga pagbagong ito, ang bilang ng mahirap na pamilya ay bumaba mula sa 4.9 milyon hanggang 3.9 milyon sanhi. At G. Nagtungo ang mga tao sa harap ng palasyo upang makinig sa talumpati ng Pangulo, direksyonal. Ikatlo, pang-abay, nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri at kapwa pang-abay. Batayang pangungusap, nagtalumpati ang Pangulo. Pagpapalawak, mahusay na nagtalumpati ang Pangulo kahapon at totoong humanga ang lahat. Paksa, ang pinag-uusapan sa
pangungusap. Una, atribusyon o modifikasyon. May paglalawan sa paksa ng pangungusap. Halimbawa, pakinggan mo ang nagpapaliwanag na opisyal na iyon. Ito si Dilma Rousseff ang pinakamahusay kong pangulo. Kalawa, pariralang lokatibo o panlunan. Ang paksa ng pangungusap ay nagpapahayag ng lugar. Halimbawa, inayos ang plaza sa Brazil. Marami rin ang nasa luneta upang makinig ng talumpati. Pangatlo, pariralang nagpapahayag ng pagmamay-ari. Gamit ng panghalip na nagpapahayag ng pagmamay-ari. Halimbawa, maayos na maayos ang talumpati ng aking mag-aaral. Kalawa, pakikinggan ko ang talumpati ng kapatid ko. Pagsusuri sa kasanayan at kaisahan sa pagsusuri ng pangungusap. Mahalaga ang pagsusuri sa kasanayan at kaisahan sa pagsusuri sa pangungusap. Sa kasanayan at kaisahan, nagiging gabay ang mga ito upang malaman kung paano gagamitin ang bahagi ng pananalita sa pagpapalawak ng pangungusap. Nasusuri na mula sa batayang pangungusap, nasasanay at nagkakaroon ng kaisahan kung paano lumalawak ang pangungusap sa tulong ng pagdaragdag ng salita at parirala na angkop sa ginagawang pagpapalawak. Sa kaisahan, kailangan ng konsistensi ng gamit ng mga paraan ng pagpapalawak ng pangungusap. Ngayon ay babasahin ko sa inyo ang isang talumpati na sinulat ni Manny Villar. Ito ay ang kahirapan hamon sa bawat Pilipino. Hindi nakapagtataka na ang bawat administrasyon ay nagsisikap na pagandahin ang larawan ng bansa sa kabila ng matitinding suliranin. Pero kung minsan ay tila nakakainsulto dahil sa kalabisan. Isang halimbawa ang mga ginagawang pagbabago sa paraan ng pagtaya sa lawak ng kahirapan. Isa sa mga binago ay ang pinakamababang komposisyon ng pagkain ng mga nasa Metro Manila upang ang isang pamilya ay hindi mabilang sa dukha. Sa dating panukat, ang food threshold sa almusal ay tortang kamatis, sinangag, kape para sa matanda at gatas para sa bata. Sa bagong panukat, ang dapat ihain sa almusal ay pritong itlog, kape na may gatas at kanin. Wala na ang gatas para sa mga bata. Marami ring nawala sa bagong panukat para sa tanghalian, merienda at hapunan. Dahil sa mga pagbagong ito, bumaba ang katumbas na sustansya mula sa kinakain ng mga Pilipino para hindi mabilang na dukha. Ibinaba rin ang poverty income threshold o ang halagang dapat kitain ng isang pamilyang may 5 miyembro para hindi mabilang na mahirap, mula sa dating 7,153 hanggang 7,017. Dahil sa mga pagbabagong ito, ang bilang ng mahirap na pamilya ay bumaba mula sa 4.9 million hanggang 3.9 million at ang bilang ng mamamayang dukha ay bumaba ng 1 milyon mula sa 24.1 million hanggang 23.1 million. Sa aking pananaw, hindi malulutas ang anumang pagbabago sa panukat ang kahirapan, kahit ang 23.1 milyong lugmok sa kahirapan ay napakalaking bilang pa rin. Tinatalakay ko ang paksang ito hindi para tuligsain ang pamahalaan kundi para ipakita na ang kahirapan ay isang hamon na dapat harapin ng lahat ng mga Pilipino. Ang unang hakbang para malutas ang kahirapan ay ang pagtanggap na ito ay suliranin ng bansa. Sa isang may sakit, walang magagawa ang sinumang manggagamot hangga't hindi tinatanggap ng isang pasyente na siya ay may sakit. Sa halip na pagandahin ang larawan ng kahirapan sa pamamagitan ng pagmamanipula sa mga panukat, ay dapat pagtuunan ng pansin ng pamahalaan ang mga proyektong makakalikha ng hanapbuhay na magtataas ng antas sa pamumuhay ng bawat pamilyang Pilipino at sa bandang huli ay tunay na magpapababa sa bilang ng mahihirap. So ang binasa ko sa inyong isang halimbawa ng talumpati ay mula kay Manny Villar na nagpapakita ng tunay na
kalagayan ng mga Pilipinong mahihirap. So naway marami kayong mga natutunan sa ating tinalakay na paksa ngayon at inyo itong mababaon sa inyong sariling buhay. So maraming salamat sa pakikinig at magandang umaga ulit.